Welcome one and all to the City Geeks Podcast, where movies, TV, and all things geek collide, powered by Rhodes. I'm Roy, And I'm Angela. and for this episode, makikita nyo naman na meron kaming special guest ulit. Ayaw umalis eh. Ayaw umalis. I'm here, guys. Ano mga kailangan gawin? Ayaw mawala. Manggugulo ulit ako. Please welcome to the show once again, Tito Ian Lee. Hello. Pew, 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 pew. Thank you, Tito guys. Ian Thank Lee. you. Thank you sa pagbibigay sa akin ng tsansa na manggulo ulit. Papasikatin ka namin. Iho, papasikatin ka namin. Kung last week, kasama natin siya doon sa episode talking about our favorite horror movies of 2025. Dahil nga bilang siya ay host, or co-host rather, of the Red Door Podcast. Yeah. Actually, hindi ko alam paano ba natin na rope in si Ian na sumama dito sa Christmas sa episode natin. Kasi may mga horror din naman na Christmas theme. Oo, tama. And with that in mind, ang ating discussion for today or ating episode is us talking about our favorite Christmas movies. Yan. In the spirit of Christmas. Yes, bilang malapit na magpasko, Yeah. nararamdaman nyo na yung traffic kung saan-saan. Ramdam na. Ramdam na. Sa traffic nag-uumpisa ang lahat. Yun, hindi siya yung parang lumalamig na yung simoy ng hangin. Ang init-init nga. Sobrang init. Oo. Uulan. Tapos mawawala. Tapos darang Bagyo pa rin, Bagyo di pa rin. ba? Diyos ko. yung talagang harbinger ng Christmas season traffic na eh. Oo. Kaya malapit ng Pasko. And we're gonna be talking about the movies na define Christmas time for us. Whether it be the movies na talagang pinapanood natin ng paulit-ulit nung bata tayo. Or yung mga movies na kapag sinabing Christmas for some reason, yun yung pumapasok sa utak natin. Oo. Kaya tama yung sinabi ni Ian kanina na horror films. Pasok pa rin. Pero, Oo. dami actually, madami. Oo. Sobrang Parang subgenre siya ng mga Yeah. Christmas films. Yes, Yeah. sobrang thriving na subgenre siya ng Christmas films. So, we're gonna start with, the movies that, kinalakihan natin. And later on, we're gonna go on to movies na talagang, kumbaga, kapag halimbawa, may mga pag may Christmas gathering sa pamilya, Yung mga kapag yung mga bata nanonood lang ng TV. yung mga nasa likod lang, yung di ko nag-play lang sa HBO. Habang Yes. nagchichikahan yung nagchichismisan. Actually, Yun. yung mga tito and tita natin. Yes. Tayo mga nanonood ng TV. TV. Yan yung pinapanood natin. True. So, let's start with our guest muna. Okay. Bilang, Ano to? Yung mga dati ba? Nung bata? yung bata tayo, oo. Yan. Ano Ewan yung ko. pinaka parang kinalakihan mong talagang Christmas movie? Whether straight up Christmas or Christmas horror. Ito kasi, nung bata pa ako, feeling ko isa sa inyo naisip or napili din to eh. Ah, Home Alone, parang hindi ko alam, parang laging yun, yung parang pag Christmas, lalo na pag bata ka. Oo, tama. Kasi bata din yung bida. true. That's true. Home Alone. Pero pag horror naman, may recent film ako na napanood. Pero hindi, balik tayo dun sa pagkabata. Nung bata ako, hindi ko alam For some reason, uso pa yung Video City nun. So medyo nostalgic pa to Ano po yung Video City, Tito? Video City baka naman. Wala na pala. Pero dati nagre-rent kami pag Christmas kasi parang di pa ata uso or mahal dati yung mga VCD, mga DVD. Ayan. Tape pa nga ata. VHS. VHS pa nga Sabi po, ata. Betamax na ba yun? Oo, Wow. nahalata yung edad natin Oo nga, dito. ano ba Oh my yan? God. Pero 23 pa lang talaga ako. Charot. Pero ang anniversary na ng pagiging 23 mo yan. Ayun. Christmas Pero po yun, yung topic natin, hindi fantasy. itong movie na to, pinapanood ko to dati lagi kapag Christmas. Kasi di ba, dati, hindi ko alam kung bakit hindi na namin to ginagawa ngayon Pero dati, pag bisperas, di ba, hindi ka matutulog. Tama. So, ang ginagawa namin, nanonood kami ng mga movies hanggang sa 12 a.m. Di ba? Tama. So, yung naaalala ko na lagi naming nire-rent sa Video City nun is yung The Lost World. Mga dinosaur. The Lost World, Okay. Jurassic Park. Hindi ko alam kung bakit, pero ewan ko, parang may thing ako sa dinosaurs. Okay. So, ayun, ewan ko yun. Yun yung naaalala ko na parang,
kapag Christmas, ito yung papanoorin ko. Na hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Yung gabing ano na siya, naging tradition talaga siya sa'yo. Oo. Kahit talagang hindi Christmas movie eh. Yes. Eh. Oo. Bawat pamilya naman actually yun nga yung parang tradition na before mag 12 midnight, yung naghihintay kang mag 12 midnight kasi magbubukas ka ng Christmas gifts. Syempre maghihintay ka habang nagluluto yung mga nanay. Ayun ang ginagawa mo, maghahanap ka ng movie na papanoorin. Eh, ikaw, Ange, ano yung movie na yun para sa'yo? Ako growing up, iba-iba per year. Pero ang pinaka nakatatandaan ko, lagi kaming nasa Cinema One. Okay. Tapos ang pinapanood namin noon, ang Tanging Ina. Hindi siya Christmas movie, pero parang feel good siya. True. It's about a family. Yes. So parang yung chaos ng family is very relatable. Siguro kaya din nila sinushow yun ng midnight or bisperas. Yes. Kasi nga, yung chaos ng family, ganon. So, ang Tanging Ina, and also parang nai-relate ko na din yung parang chaos ng bahay namin na parang ganon nga sa movie. Yung kayo. Oo. I mean, yeah, yes. I can attest to that. Kung gaano kagulo ang Pasko kapag nasa pamilya talaga. Tama. Ganun talaga. Alam mo yung tipong pag halimbawa, especially yung mga sa atin na mga gutom na, ngumunit sa kusina. Ay ko, okay na ba yung ulam? Pwede na ba kumain? yung lumpia, pwede naman kumuha Ayaw ko muna lang pala. Pero ako, medyo kinabahan ako Bakit? nang sinabi niya Cinema One. Oh. Kasi naalala ko Cinema One, pag mga around 10 o'clock hanggang 11, iba na yung palabas dun eh. Okay, I mean, ako din parang kinabahan din ako dun eh. Ngayon diba, pag cinema, akala mo parang Cinemax. Pero baka Yung kasi ganun ba? Christmas, so family. Oo. Family kayo talaga. Ayan. Kung saan nagpupunta yung utak nyo? One night a year. Nagiging GP yung ano nila. Nagiging PG yung ano. Yung kanilang late night na ano, na programming. Eh sa'yo, ano? Ako naman, ito, ano dan talaga to. Sobrang, paborito ko siya kasi, alam mo yung, tipong nung bata ka, gustong-gusto mo makakuha nung yung regalo na talagang yung inaantay mo all year round. And itong scene na to, sobrang siyang parang encapsulated doon sa scene na yun, yung both yung want nung bata doon sa isang gift, tsaka yung sa magulang na gano'n. Ano yung Jingle All the Way? Arnold. Yung kay Arnold Schwarzenegger. Oo. Kasi, I'm Turbo Man. Alam mo sa akin, yun yung pinaka-favorite kong Arnold Schwarzenegger na scene. Talaga? Labas doon sa mga action movies niya. Akala ko kasama yung mga action. I mean, yun na nga eh, may sarili siyang category eh. Kasi ba, pag may Arnold na mga sine, mga Terminator, mga Commando, mga Predator, yan sige. Pero pag di ba pagpasko, Yung Family Arnold. yung Family Arnold. Family Friendly Arnold. Oo. Ang ganda, nakakatawa talaga. Tsaka nakakatawa siya nun, si Sinbad. Yeah. Kids, kung hindi nyo nakilala si Sinbad, i-google. Tanong nyo sa mga Tanong yung magulang parents niya. nyo. Sinbad? Si Sinbad. Sobrang sama nun. Oo nga. Sin na, bad pa. Oo nga. Pero ito pala. Transition na natin, medyo walay. Pero ito pa, maniwala kayo sa hindi, isa to sa mga paborito ko. Medyo parang out of character to. Pero hindi, nagustuhan ko tong movie na to kasi yung, paano ba? Pag pinanood mo siya, feeling mo Pasko talaga. Okay. Yung movie na to, Serendipity. Ay! Actually, yan yung next kong sasabihin eh. Mentalist kasi ako eh. Actually, it's serendipity. Pero hindi yun. I'll let you talk about that later. Pero yun, isa sa mga Uy, ang ganda nun. As in, lalo na kung single ka. Tapos naghahanap ka ng yung parang nakatadhana. Talaga ba? Diba? At saka, Kaya yung mga nakatadhana. hugot yan Oo, ang lalim dun ha. Hindi, pero alam mo, naalala ko to, lalo na nung single pa ako. Kapag ka nagki-Christmas shopping ako, na parang kukuha ko ng medyo. Diba? Aminin mo. Ganun ba kayo nakita? Hindi eh. Sa Medyasan. Pero organic encounter din. Sabi nga ng mga bata. Pero ayun, tama, serendipity. Sobrang Yes. ganda nun. Oo. Actually, may isa pang ganyan eh. Na parang hindi din siya necessarily Christmas movie. Pero Christmas adjacent na siya talaga. Yun, Love Actually. Ano yun? Love Actually. Love Actually. Christmas Actually. siya. Christmas Christmas talaga. siya. Actually. Oo. Pero di ba Actually, lumabas yun? Christmas actually. Pero di ba lumabas yun ng, alam ko, Valentine's? Parang ang release niya. Pero Christmas, Pero set in Christmas theme. siya. Oo. Oo, yun. Yun nakakatuwa yun kasi parang sobrang niyang, alam mo yung
hindi siya strictly speaking Christmas movie talaga. Kasi parang alam mo yung andami kasi ano siya parang episodic yung ano niya. Yung atake nila sa mga kwento. oo. Even in Parang the film. Jologs, ganun. Iba-ibang characters, iba-ibang pairs. Oo. So ginaya nila actually yung Jologs. Oo. Jologs came first. Hashtag. Ay, So ginaya ng love actually. nasira na yung imahe ko ni Richard Curtis. Wala na. Pero may isa pang ganyan Ano? The Holiday. Yun din, maganda din yun. The Holiday, maganda rin. Tapos yung cast nun, stock. Andun na, tapos Kate Kate Winslet. Winslet. Oo, Kate Winslet. Serendipity. Oh, mentalist. Alam mo, ito ba, isang na parang sobrang, for me, hindi na ito pagkabata. I mean, habang lumalaki na kapag Pasko, naiisip ko na, gusto ko siyang panoorin kasi nga, Christmas set na siya. Iron Man 3. Diba? Kasi alam ko set sa Pasko yun eh. Ay, oo, meron nga. Diba? Meron. Kasi ito, trivia. Yung gumawa ng Iron Man 3, yung si Shane Black, mahilig siyang magsulat ng sine na sineset niya lagi sa Pasko. Okay. Yun. So not necessarily na Christmas yung mga movies niya, pero set in Christmas. May isang sine na, actually ito, sa pang-trivia to. Yung isang ginawa niya movie na pangalan Kiss Kiss Bang Bang. Robert Kiss, Downey Bang, din yan. Si Downey tsaka si Val Kilmer. Ayan. Set in Christmas din yun. Yun. Trivia siya kasi yun yung movie na nag-convince kay Feige, kay Kevin Feige na kunin si Robert Downey as Iron Man. Trivia. Trivia. Now you know. Diba? Pag sumali kayo sa Trivia Down. Sa mga quiz. Quiz. Trivia Down Tuesday ba yan? Trivia Tuesday. Baka naman. Baka naman. Ilang beses na tayong sumali dyan. At ilang beses na rin ba kayong naging kampiyon? Ilang beses na rin. Who's counting? Wow, yabang. Ito naman ako. Sige. Ito medyo matanda na ako. Matanda talaga. Pero hindi ko to kinalakihan. Pero gustong-gusto ko siya kasi ang ganda ng kwento niya. Alam niyo yung Rise of the Guardians? Ito ba yung may Yung mga lalaki? Yung mga Animated siya. Yung kwento ni Jack Frost. Ito ba yung yung may mga owl? Hindi, pala iba yun. yun. Gahul yun. Yung Gahul. Legends of Gahul yun. Oo, Iba yun. Pero yung Rise of the Guardians, nandun din si Santa. Tapos, sobra niyang tatuan. Tapos, ang laking katawan. Tapos, andun din si Tooth Fairy. Sandman. Si Sandman. Ang ganda nun kasi naiyak talaga ako doon. Sobrang tuwan-tuwa ako kasi ibang twist naman siya sa Christmas Story. It's about Jack Frost. Ito, with the exception nung sinabi mo kanina Hanging Ina, na yun yung usual Christmas. Pero kasi hindi siya usually Christmas na parang ma-associate mo. Kumbaga, kasi parang siyang yun nga, nag-play siya sa Cinema One or sa cable kapag yung mag-aantay na magbukas ng Christmas gift, gano'n. Pero, kumbaga, pagdating sa mga Tagalog na mga movies, yun. Ano yung mas na-associate nyo sa Pasko na movies na Tagalog? It can be a Christmas-themed movie or pwede ding MMFF na film din. Ano bang, ikaw, let's start with you, Ansha. Mahirap kasing hindi i-associate ang Christmas sa MMFF. That's true. So parang ang unang-una kong naiisip kapag ka MMFF is yung mga Vic Soto movies talaga. Mga Enteng Kabisote. Actually. Ayan. Pero siguro we will have an episode focusing on MMFF movies talaga. Pero ang isa sigurong mababanggit ko na isa sa mga favorite ko na MMFF movies, hindi siya Vic Soto movie actually. Gustong-gusto ko yung Die Beautiful. Ay, oo. Ganda na. Grabing sobrang eye-opening nun. Nung scene na yun. In term, as a cisgendered person. Heteronormative. Person. Alam mo yung, at a time na sobrang kulang ng representation ng LGBT. At the time. In terms of being shown a story na sobrang hindi sila ginagawa punchline, hindi sila parang sidekick, hindi sila slapstick, na sobrang may puso, may lalim. Ang galing niya, ni Christian Boblis. Tsaka ni Paulo Ballesteros. Oo. Napanood mo na ba yun? Oo. Ang ganda Ganda. ng Kalahati lang. Nasa die pa lang ako. Wala pa sa Beautiful.
Ikaw dito, Ian, anong iyong favorite? Sige, isang favorite na MMFF. MMFF. Sa akin kasi, as a horror fan, alam nyo na kung ano, sasabihin ko dapat every Sunday, hindi. Every Christmas, ay naabangan ko talaga na magkaroon ng isang horror entry sa MMFF. Siyempre, lagi nating na inaabangan din yung Shake, Rattle, and Roll. Medyo nawala siya for some years. Medyo. So, yun nga. So, yun. Shake, Rattle, and Roll. Buti nga, binalik siya last time. Yung sa Extreme. Diba? And then, merong paparating ngayon na Evil Origin sa Mas. So, yun. Nung every Christmas talaga, nag-aabang ako ng any horror. Parang last time, meron din nung Espantajo. yung parang Gonjam Asylum. Yung Taiwan Killer Hospital. Oh, yan. Taiwan Killer Hospital. Okay naman siya. Oo, pinanood ko siya. Ang ganda. Parang sa sine, parang nasa Netflix yon. So, kung meron kayo Netflix, tsaka Netflix, baka naman. So yun, para sa akin, Shake, Rattle, and Roll. Though, may mga... Kasi gusto ko pag horror, matatakot ako. Though, may mga episodes kasi yung Shake, Rattle, and Roll na campy. Campy. So, ayun, medyo entertainment value, pasok. Pero yung horror, yung parang need ko for horror, hindi siya na fulfill. Pero entertainment value, pag Shake, Rattle, and Roll, pasok. Yan. Alam mo, yun doon sa Shake, Rattle, and Roll. I mean, medyo nalungkot ako na yung Extreme, hindi nakasama sa MMFF. Hindi siya nakasali last year. Kasi ako, I mean, matatakotin ako talaga. Etong dalawang to, alam nila yan kung gaano ako matatakotin. Pero it takes a special kind of horror film na talagang yung matatakot na ako, tapos talaga sobrang parang standing ovation pa sa akin. Okay. Yung Taiwan Killer Hospital, yun talaga, ganda nun. Galing nung concept nila. I mean, alam ko remake siya. Yes. Gonjiam. Korean, no? May original siya. Pero yung Shake, Rattle, and Roll Extreme talaga. I mean, nadaya tayo ng konti kasi hindi siya MMFF entry. Yes. Pero, yung unang entry doon sa Extreme, I mean, it's the standard SRR. Na yung camping nga. Yes, Parang yes. siyang, if anything, it felt na parang siyang homage eh. Na meron talaga na episode na ganun ka kababaw. Ganun ka corny. Parang may formula di ba? Oo. May campy, may comedy, tapos merong Yung parang sobrang slasher panis, naman. Ganon. oo. Yung doon, yung mukbang. Sobrang grabe yung, ang ganda ng Grabe. comedy talagang ibang klase. Yes. Yung mix niya ng comedy and ng Horror element. Talagang ako MVP ko doon si Esnir. Si Esnir. Ranolio ba? Esmira Noyo, tsaka Ranolio. si Fee Palmos, yung Fee. yung dalawang box. Pinaka-favorite moment ko doon yung hinahabol na sila ng mga goons. Tayo na nakapag-promote pa ng... Wait lang po. Very Double influencer. tayo. Ang galing. Baka Sobrang naman. galing talaga ng writing and directing ni Gerald Tarantino. Pero yung episode ni Jane De Leon, Yun talaga. yung zombies. Anong title nun? Kalimutan ko na eh. Kalimutan ko, basta naalala ko si Jane De Leon. Nakasando. Kung naalala niyo yung title, i-comment nyo ha. Lalo na yung fight niya dun sa parang yung Yung parang final girl na moments. Oo, ang galing niya doon. Yung Chainsaw. Ito. Ayun, naka-chainsaw siya. Tapos, yung mga nakalaro ng Left 4 Dead, ano yan? Alam niyo yan? Yung boomer. Yung malaking medyan. Boomer! Yung parang yun yung kalaban niya doon, di ba? Ang ganda. Boomer. Ang galing doon. Grabe mga boomer dun eh, yung magko-comment sa mga post, basta-basta. Ay, iba pala yun. Pew, 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 pew. Shots fired! Mga boomer, baka naman. Mag-comment din po kayo. Ay, nako. Pero, Shoutout sa mga boomer dyan. yung sa mga good boomers. Hello, Good boomers. Love you. Sa mga bad boomers. Mag-comment din kayo. Engagement Welcome kayo din dito. yan. Bad boomers, baka naman. Ako naman, yung pinaka-favorite kong MMFF, yung the rest na mga gusto ko pa, ititira natin yan. Sa MMFF episode, yeah. So, abangan nyo yun, MMFF episode. Comment nyo kung gusto nyo kasama natin ulit si Tito Ian for the MMFF Baka episode. ayaw gusto pa rin niya, niyang kalokohan umalis. pa rin? Oo. Nandito pa rin siya sa istansya. Nasa istansya Sa na. Pixel Loot Fair. Wala na po yung Pixel Youth Fair. Nandito pa rin pa siya sa tulay. Nag-aabang pa rin po siya ng lamesa. ng Legend Nerd says, Fair. nakaupo pa rin siya dito sa table. Nakaseto pa rin po dito. Nag-aabang pa rin. Ay nako, ito maalala ko ito kasi ito yung
first MMFF film na pinanood ko na nakumbinsi ko yung magulang kong panoorin namin na talagang, okay, I want to watch this. Kasi pinanood ko parang sobrang mind blown ako nung bata ako. Naalala niyo ba yung yung Yamashita's Treasure? Yamashita? Yamashita. Hindi ko na naabutan yan. Ay, wow! Charot! Hindi mo na, sino po si Danilo Barrios? Pero Sino ano, ba yung tito? Yamashita? Sino ba yun? Wala na siya, no? Hindi, ano ako Gen Z yan. Ay, wow. Charot. Ano na po siya? Espantaho na po. Wow. Hindi, yung Yamashita. nakakatuwa siya kasi parang siyang, nung panahon na yun ng bata ako, sobrang akong history buff. Talaga. So parang yung knowing na merong sine na lalabas na has to do with one part of our history. Tapos yun na nga, syempre, kapag bata ka, exposed din ako sa, Indiana Jones, diba? Mga treasure hunt, ganyan. Sobrang talagang, catnip sa akin yung sining yun. Kahit hanggang ngayon na parang pinapanood ko siya minsan, baduy naman ito. Pero alam mo yung parang, meron siyang special place sa puso mo. Alam mo, Kahit patuloy na honestly, baduy hindi ko ka pa na. siya napapanood. Pero, dati, nung lumabas yan, parang na-curious ako. Kasi di ba nga yung treasure hunting? Tapos meron siyang parang controversy na tinago daw tong treasure na to. So para sa akin, parang, tungkol saan ba to? Pero kasi Curious dati, bata pa ako nun, wala akong pang sine. So, kung gusto niyo akong tulungan ngayon, ito yung Gcash ko. Charot, hindi. Baka naman. Parang gusto kong, mapapanood pa rin ba siya? Hindi ko na alam kung meron mga available na. Pwede niyong i-check actually. Marami ng mga lumang mga movies na nasa YouTube na. Oo. Pretty sure. Whether i-upload siya nung studio or bigla na lang siya nandoon. Naka-upload na siya. Ano ba to? Star Cinema ba yan? Regal. Minsan may mga nag-upload na movies ng Regal Meron sa channel nila mismo. True. Yan. So, yun ganun yung hook ng mga Christmas movies for us na talagang we have this special connection to it. Whether it be parang yung quote-unquote critically acclaimed, quote-unquote pagandang sine, kahit yung mga parang so bad it's good Basta ma-associate natin siya din sa time of Christmas. May special place talaga sa puso natin. True. Meron ba akong isa since nasabi mo na parang yung adventure na family-friendly movies, isa sa mga naalala kong pinapanood namin, I'm not sure if sa Cinemax o sa HBO namin pinapanood yon, yung mga Night at the Museum. Tapos usually yon kapag ka, di ba, in the run towards midnight, magkakasunod pa nila piniplay Yes. yun Yung 1, 2, and 2 lang ba o 3? May 3 Alam ata. mo, may 4 na nga atas Oo, parang. Ayun, yung mga ganun Night at the Museum. Ikaw, sabi mo kanina, di ba, yung Lost World, yung pinapanood yung pagpasko, yung total, dumidiretso ka talaga kayo sa 2, hindi nyo inuuna yung 1? Actually, hindi ko lang kasi talaga alam yung title ng pinapanood namin. Bata pa ako doon. Pero basta, may Yung dinosaur. sino ng Yun na yun. May dinosaur. Pero parang feeling ko Jurassic Park 1. Yung 1. Tapos The Lost World 2. The Lost World, Jurassic Park. So yun. Bahala na kayo mag-isip kung ano yun. Basta may dinosaur. So, Pero ito pa, isa pa. Ito pa yung lagi kong nire-request na isama mo to pag nag-rent. Toy Story. Yung unang-una. Yung 1. Oo, kasi parang ako, nung bata ako, gusto ko talaga sa mga kinikilabutan ako. Di ko alam kung bakit. Nung bata ako. tumataas sa bibo na hibos. Nalutang lang ako. Kung di nyo pa napapanood yung Stranger Things, panoorin nyo. Stranger Things, baka naman. Netflix. Baka naman. Pero, ayun, mo, ngayong December, ilalabas din yung Stranger Things, di ba? Pero mabalik tayo sa Toy Story. Yung Toy Story nga kasi, nung bata ako, parang feeling ko, madami makarelate dito. Mahilig tayo sa laruan. Pero kasi, nung time din na yun, hindi pa ako nakakabili laruan. Kasi, hindi ka kaya Pag nagpapabili laruan, tinatanong lang ako, sige, luluto ba natin yan? Pag basta, ganun. Makakain. Mabubusog ka ba dyan? Oo, yan, mga ganyan. Ang mga magulang natin noon. Kaya, Only OGs Mga know. millennials. kaya nakakatuwa siyang panoorin kasi parang parang may bata na parang makaka-relate ka and at the same time parang meron din siyang konting kurot sa sa puso kasi ba't wala akong laruan na ganyan? Hindi. Or yung parang tipong yung parang, sana yung laruan ko nagsasalita ng gano'n. Yan pa. Oo. Yung pa minsan may time pa noon na may mga laruan ako, iiwan ko sa bahay. Tapos magtatago ako.
sisilipin ko, gumagalaw ba? I mean, lahat ng bata na kinalakihan ng Toy Story, I'm pretty sure yan. ginawa yan. Ito, hindi ko alam kung alam niyo itong ano na to, na parang, ano siya, nauna siya sa Toy Story, I think kung tama yung kilala ko. Pero meron din siyang parang same kind of concept niya. Naalala niyo ba yung Indian in the Cupboard? Ano yan? Ay, oo. Indian in the Cupboard. Na ano Sobrang siya? deep cut yan, Yung ah. sobrang yung ano siya, meron, yung bidang bata doon kasi, meron siyang binigyan siya ng special na parang, ano bang tawag ng cupboard? Cabinet. Cabinet. Parang maliit na cabinet, yun. Tapos, ang ginawa niya, na naglagay lang siya ng parang maliit na action figure doon. Sarado, pagbukas niya, buhay yung yung action figure niya. Tapos, parang naging kaibigan niya yung maliit na Indian na yon. Tapos, ang nakakatawa doon, sobrang tumatak siya sa akin hanggang ngayon. Kasi nung bata ako talagang, mahilig ako sa Star Wars. Meron siyang pinasok na figure ni Darth Vader. At saka, T-Rex din. Parang tinetesting niya yung power ng cupboard. Hindi pinasok niya yung T-Rex tsaka yung si Darth Vader. Pagbukas niya yung kinakalaban ni Darth Vader yung T-Rex, sobrang yung mind-blowing talaga. Kaya, Ang cute. ang ganda nga niya kasi hanggang ngayon, parang yung ganong, nagigets ko yung yung sa Toy Story, ito yung want mo na, you want the toys that you love so much. Na mabuhay siya, Yes. to be your companion, to be your friend. Kaya ano mo yung, matandyan lang tayo. Lumabas nung Zootopia 2, yung trailer ng Toy Story 5. 5 na. Grabe. Toy Story 5. Pero alam mo yung parang sana magkaroon naman na ng Toy Story na makita niya na nung bata, nabuhay yung toys niya. So, parang yung gagawin kaya nila yun. Ewan, sana. Sana. Na talagang, ito na yung final na. Final na ba to? Ewan ko. Kakabuhay Akala lang ko nila nga yung dati 4 pa-final. tapos, 3 ba? Kala ko 3 tapos na eh. Para sa akin, 3 na yung ending. Oo. Yung 4, parang medyo pinilit na nga lang eh. May tanong pala ako din sa Indian Sige. in the Cupboard. Angel na cupboard. Ano yan? Animation din? Hindi, live. Live action siya. Live action. Oo. Para siyang alam mo yung Honey, I Shrunk the Kids? Yun, parang uso siya ng ganun. So luma na rin to. Lumang-luma. 93, 94, mga ganun. Ang ending ba dito, umalis na yung Check ko nga. feeling ko umalis eh. Basta alam ko, Tignan mo, alam mo yung mga mini soldier sa Toy Story, parang ganun lang yung tsura ng Indian eh. Tama, di ba? So Parang umalis. ganun lang. Ayun nga, Ganon. feeling ko yung ending na umalis yung yung maliit Yung sa maliit. cupboard. In-Indian siya. guys, nagbigay na kayo ng pangsingil dito. Lagay niya na yung Gcash niya dyan. Hindi na ba yung QR code niya? Matinding pangangailangan nito. Sobrang tindi po. Pero try ko nga panoorin yan. Parang okay din ah. Try natin, nag-check tayo sa justwatch.com. Yun, not an ad, pero Just Watch, baka naman. Para kung makita nyo kung nasang streaming platform yung Yun, mga movies. sobrang laking help nun. Pero sige, ito, one more kasi ang sinabi kanina ni Ian is Jurassic World, Lost World, di ba? Jurassic Park, Lost World. Kumbaga, pagdating sa strictly speaking horror Christmas, yun, kasi may subgenre yun. Ang dami niyan, talaga. Yung mga tipong mga yung mga, shucks, napablaan ko ako, pero yung poster yung naalala ko eh. Pero ikaw, ano yung pinaka-isang tumatak sa'yo na talagang horror Christmas movie? Tumatak sa akin ito. Recent to. So, pero medyo medyo brutal talaga to. Okay, go. Parang Yung alam ko na yan. Terrifier 3. Terrifier. 3. Set in Christmas ba siya? Meron doon part na naka-Santa costume si Si Art. Oo. Si Art the Clown. Tapos, bahala na kayo. Hindi ko pwedeng sabihin dito mga pare. baka ma-demonetize tayo. Pero Terrifier 3, meron dong part na medyo sobrang graphic niya. Naka si Art, naka Santa na costume. So, ayun. Kung gusto niyo lang ng mga ng mga Christmas themed na horror, pero ito medyo talaga to on the gory side. So, ayun. Pero isa pa na nagustuhan ko is Dead Snow. Dead Snow. Ano din siya, parang medyo zombie film din siya na set sa, I can't really remember kung Christmas to or parang may snow lang talaga eh. Pero kasi snow kasi can be related to Christmas. So ayun, parang isa din sa mga horror films na gusto ko. Yun, Dead Snow. Try Sino niyo. bida dyan? Hindi ko si Jon Snow. Hindi ko alam kung sino. Hindi ko alam kung sino kasi siya eh, ibang siya eh. Ito Dead Snow. Parang ibang country siya eh. Tommy Wirkola. Yung director. Pero English movie?
may subtitle ata na. Kasi nung mga panahon na to, hindi nagsasubtitle ako lagi. Dahil tinatamad akong intindihin sila. Dumaan tayo lahat dyan sa face na yan. Na, ano ba to? Subtitle. Pag may subtitle, ano sabi? Ha? Pero alam mo yung pag nanonood ka ng sine, parang hindi mo kaya na walang subtitle. Ngayon, no. Kasi parang, shit. Alam mo na experience ko Hahanapin yan. mo naman yung subtitle. Alam mo kung saan ko na-experience yan? Yung kay Bob Marley na biopic. Oo. Sabi ko, ano? Wala ko naiintindihan dun. Yung parang tinatry ko, parang nag-Linkin Park ako dun eh. Kasi I tried so hard. Kaya yung pinakamatindi na talagang kailangan mo ng subtitle. Naalala niyo ba yung sine ni Guy Ritchie, yung Snatch? Snatch? Oo. Naalala Yung si ko Brad yun. Pitt. Yung sobrang British ba yan? Oo. Pero yung nakakatawa kasi sobrang Cockney, di ba? Cockney? Yung tipong ang tigas ng accent nila. Cockney, tigas, tapos snatch. Grabe naman yan, pare. R18. The terms, pare. Akala ko, ano na ako. Wholesome lang tayo dito. Kahit hindi naman talaga. Talagang to si Tita Ian ang kasama natin. BI. Nagiging BI tayo. Ikaw, Ange, any horror Christmas film? Naalala pupano sa ko, isip mo? ito lately lang to eh. Ah. Si Hopper yung bida. Violent Night ba Alam mo, ito United? yun yung sasabihin ko din. Violent na. Mentalist. Serendipity. Ang ganda nun, nakakatuwa yan. Ang saya lang yan. Yun. Oo. Ano parang Masaya. kasi... Hindi ko pa napapanood yan. Talaga ba? Hindi pa. Oh my gosh! Hindi pa. Masaya Gory yan. yan, gory. Oo. Slasher siya. Oh, okay. Ano siya? Sige, Puro sige. patayan. Ayun, kasi anong nangyari kasi, merong bata na, Ininext ko nga yan. ang tawag dito, ano siya, parang part siya ng isang mayaman na pamilya. Tapos, merong parang sasalakay, parang nakawan yung pamilya. Tapos, on Christmas Eve din, ginawa yung pagsalakay nila pag nakakaw nila. Ang hindi nila in-expect, gabi yung respack ni Santa Claus. So Santa talaga siya. Santa siya. Santa talaga siya. Naka-costume siya ng Santa Claus. Ayun, oh. Ayan, talaga si Santa Claus talaga siya. Oh. Oo. Para siyang drunk Santa. Ay, di ba sabi mo yung Dead Snow, si Tommy Wirkola? Ayun, directed by Tommy Oo Wirkola. nga, no? Gagi. Baka ganun din siya. Mahilig din siya sa mga Christmas ganyan. na ano. Oo. Tommy Parang Wirkola. Bad Santa. Alam yung Bad Santa? Ay, yun, gusto mo yun. Bad Favorite mo Santa. yun eh. Si Billy Bob. Oo, Billy Bob. Sa Bad Santa, pag Tagalog, Santa Nacion. Para sa mga nasa bahay nanonood, pakilista na po kung ilan na po mga Tito Ianism sa atin na Nakakarami na siya. Kung sino po yung makabilang ng accurate, mananalo kayo ng prize. Pagmamahal mula kay Tito Ian. Ano nga ba yun? Ano yung super Super chat. super chat na yan. Kada super chat na makukuha, ay mabibigay nyo, meron kayong bagong joke na makukuha. So walang mag-super chat. Super chat. Yay! Yung Bad Santa, nakakatawa siya kasi para siyang, I mean, magkaiba-iba sila talaga ng kwento drastically Pero yung feels niya, ako personally, para siya yung opposite ng elf. Di ba? Yeah. Kasi yung elf para siyang, set siya in a city din. Tapos parang, it also deals with yung inner workings ng Pasko, yung laruan, yung mga ganong, yung parang capitalist side ng Pasko. Pero kumbaga kung sa elf, parang siyang si Buddy, natututunan niya na parang, okay, sobrang business na pala na itong Pasko. Napag-reconcile niya na parang kasi sobrang innocente niya Dito sa Bad Santa, sobrang Dark naman. Gago naman talaga na. Oo. Capital G. Medyo comedy ba itong Bad Santa, no? Oo talaga. Comedy. Dark comedy, Dark comedy siya. Talaga. Tapos dalawa to, di ba? May Bad Santa may 2 Bad ba? Santa 2. Okay. Siya pa rin yun. Siya pa rin. No. Feeling ko napanood ko na, tapos nakalimutan ko na. Alam mo yung mga ganun? May mga ganun ka Marami, movie. oo. Ay, may mga scene na parang napapanood mo sa bus. Yung mga tipo. Ang ganda ng bus ng sakyan mo. Yung 14-inch yung TV. Tapos naka widescreen pa. Tapos nakaganon ka. Habang kumakain na. Habang may naka-loudspeaker sa tabi mo. Tapos umuya ka na, 20 pesos naman Swerte mo naman. Ako yung mga napapanood ko pag nasa bus, yung mga Tagalog na na barilan, tapos matatawa ka parang Uy, wag ka. Ito, masabi ko yung
yung Terminator 2, No. napanood ko sa Bastille yung unang beses. Yun yung sobrang core memory sa akin nun. Talagang, alam mo yung, alam kong mahilaw-hilaw na ako. Papanoorin mo Pero pa rin. pinapanood ko talaga nakaganon pa rin ako sa yung, kasi di ba yung may upuan na gano'n sa harap mo? Yun yung talaga parang wow na wow ako nun. Dahil yun yung yung part na sinasalakay na yung Skynet. Tapos yung naka, lang yung kamay ni, ni T-1000. Oo. Tapos pinapaulo nila yung rocket launcher. Talagang, ayun ako. Pero yung masabi natin dun sa sa Violent Night. According to the Wikipedia, meron siyang upcoming na sequel. Next year! 2026. Hopper! 26! Woo! Oo. Nice. So, December 4. Yay! 2026 pa rin sa atin! Hindi siya aabot ng 2027! Yay! Kasi alam niyo yan, kapag ano, diba? Kapag ano na yan, kapag anything below, beyond December 18. 18, wala, hindi na ano. Kiniklear na nila for MMFF, Oo. tama. Unless may IMAX. Feeling ko baka inaano na rin nila. Para mag-play ito sa Pilipinas, agahan nyo. Kristen Bell Oh! Shucks! as Mrs. Claus. Mrs. Claus? Nandun ba siya sa una? Sa una? Alam mo sasabihin niya? Ano ko lang ha? Ano? Do you wanna build a snowman? Di ba siya yun? Super Sabay yun. siya. Ben, I'm pretty sure sasabihin na yan. Pagkatabi na, do you want to be a snowman? Sabi biglang, kinasama. Pero wala si Mrs. Claus sa una. Wala. Wala. Pero, ang tawag dito, yun, sobrang nakakatuwa. Lalo na kasi yung gumawa ng sine na yun, nung Violent Night, yung gumawa ng mga John Wick na sine. Kaya talagang sobrang hard-hitting. Si Stahelski? Hindi siya Stahelski, pero yung 87 North. Yung studio. Yung studio ni 87 Stahelski. North. Kasi, di ba, yung director, yung bida dun sa ano mo? Hindi, siya din yung director nun. ng Dead Snow. Siya din. Dead Snow. Yun. Pero grabe yung mga action scene dito sa sa Violent Night. Ganun din sa sa Dead Snow. din. Oo, gory din na Ayan, parang papanoorin namin yung Sige, Dead Snow. Yan. Pero medyo nakakatawa Ayun, lang Dead yun. Snow. Ganun din naman yung Violent Night. Nakakatawa din siya. Panalo si David Harbour doon. Doon. Super. talaga. Panoorin ko nga mamaya yan. Ito, ano na lang. Siguro, I guess, in closing na lang. Kasi, bilang tayo sa Pilipinas, sobrang parang, meron tayong weird na dito, na parang scheduling kapag Pasko. Yes. Kasi di ba, pag Pasko, MMFF. Yeah. So, December 25 hanggang January 8, ano yan, block off yan. Yung mga regular na sinihan. Pero simula nung dumating yung IMAX sa atin, merong parang IMAX movies nakasabay ng MMFF. Na hindi nawawala sa Hindi sinehan. nawawala sa sinehan. Kayo ba, i-consider nyo ba na Christmas movie ang Avatar? Oo. Yes. Oo. Avatar ang magiging IMAX movie ngayon no? Tuwing, di ba? Tuwing December siya lumalabas. Oo. So Disney, baka naman. Baka naman. Oo. Ay, ito, talagang kasi grabe nga yung talagang, I mean, maging sa totoo tayo. Medyo hindi maganda yung quality ng MMFF ng mga previous years. Yes. Especially nung lumabas yung Avatar. So talagang na-foster yung parang, may alternative siya. Yun na nga. Kayo, do you have memories ba of watching Avatar during Christmas season? Na yung whether IMAX or kahit yung mga regular 3D kayo, may naalala ba kayo yun? Oo, naalala ko talaga, Avatar yung gusto kong kasi nga, parang merong connotation na kapag MMFF, and usually, ito naman, yung mga past years pa, mga 10 years ago, na puro vice ganda, parang alam mo yon, puro medyo, I'm sorry to say, pero parang medyo trashy movies. Na pambata lang, hindi pang matanda. So parang ako, naghahanap ako ng parang cinematic experience. Avatar ang papanoorin ko. And hindi lang Avatar actually, ang mas naalala kong pinapanood ko pag Christmas na IMAX, Lord of the Rings. Yun din. Tsaka yung mga Hobbit. Ay, oo. December lumalabas yun. Oo nga pala. Yung mga Lagi mo pinapanood yung mga Lord of the Rings Oo, yun yung pick ko. Aso naging habit mo na. Wala na, naubos na yung pew-pew-pew. Naubos na. Naubos Pero yung energy ko sa'yo. Pero alam mo, lahat ng mga pangalan nun, si Tolkien, J.R.R. Tolkien. Tapos yung kay Peter Jackson na partnership. Grabe. Oo. Pagdating sa cinematic na sobrang ganda.
Yun eh. Parang nakalimutan ko din yun na parang yung tawag nito. Shoutout pala mga nasa Yun, likod yun, dito. yun, Ayun Ito, si Coach Shout out, Abby. si Coach Abby, tsaka si Toti. Si Sir Toti. Yes. Yan, from Road. Road. Ayan. Yes, Thank you and nga pala sa Road Yeah. for our microphones. Shoutout sa Road. Powered by Road. Hey! Ganun mo, ganun mo. Ano yun? Laban. Wait ka. Ito din. Di ko alam, di ko ginagawa to normally. Ano bang meron nun sa kape na inom natin kanina? Mamaya sasabihin ni Ian, ano ba yan, nakakahiya? Alam mo yung parang siya, ano, parang pag nagising ka na parang out of body experience ka. Yung parang ang nilasing, parang pagising mo siya, ang lakas ng hangover ko. Anong ginawa ko kanina? Hindi, di ba? Nakaano siya kanina eh. Naka-jackpot naman kanina eh. Oo, pare. Naka-cloud 9 pa rin pala Hindi siya. sa raffle pero... Di ko alam kung lumabas yon sa isang episode natin. Lumabas ba? Nagre-record pa ba tayo? Hindi na, no? Parang hindi na eh. Hindi na. Parang kakatapos lang. Sayang, Yung last hindi nyo episode natin. nakita. Pero may ebidensya tayo. May Meron. picture. Ay, nako. Ay, sorry. Nasabi mo kanina pala yung The Hobbit. Ah. Yun, Pasko din lumalabas yun eh. Para siya, ano, para bang, ano sila, salitan sila ng Avatar. Pag hindi Avatar, biglang The Hobbit, biglang ganun. Kayo ba, ngayon na merong gumaganda na ulit yung quality ng MMFF. Siguro ito, last na talagang question na to. Okay. Para ano na, in closing. Do you champion more, kumbaga, yung the people watch MMFF as compared to yung parang yung international na naka-premium format kapag Pasko? Ano yung mas gusto nyo i-recommend sa tao? Ikaw, let's start with you. Sa akin kasi, aminin ko before, ako yung viewer or parang nanonood ng sine na nawala na yung hope sa local films. Dumating ako sa point na yun na parang pag local films ayoko na. Pero, binigyan ko ng chance yung sarili ko na itry ulit. Kasi 'di ba, nandito tayo sa movie review na creation, na space. So, tinry ko. Pinanood ko yung, for example, Green Bones, The Kingdom, yun nga yung ano yun, yung Gonjam na Taiwan Killer Hospital. And nakita ko na hindi na siya katulad nung dati. Minsan, kailangan nating bigyan ng chance yung kahit naman sa minsan parang kailangan mo lang bigyan ng chance para malaman mo na merong bago or better na yung isang bagay na akala mo dati ganun. Kasi lahat naman nagbabago eh. Parang nagle-level up. Kanina, puro mga Tito Ian dad May jokes ganitong ngayon. side ako, guys. Tito Ian, diba? words of Surprise! wisdom. Pero yun nga, kasi parang hindi ko na masisi yung mga tao na, alam mo yun, kasi sa comments, minsan nagpo-post ako ng reviews ng local films. So, lagi may magsasabi dyan na, ay, pangit yan, aantayin ko na lang sa streaming apps. So, parang ako, nakalungkot din kasi parang dahil doon sa mga ibang films na hindi nagpe-perform talaga or hindi naman talaga ganun yung quality, nadadama yung mga movies na magaganda talaga. Yeah, I can totally agree with that. Tama. Kasi 2 years ago, yun yung parang nag-uumpisa pa lang tayong mag-podcast eh. And alam mo yon, isa din tayo dun sa mga taong parang MMFF, puro naman Vice Ganda, puro naman Vic Soto yan. Alam na natin kung ano yan eh. Parang paulit-ulit lang, di ba? Regurgitate lang nila yung same exact stories. Pero ito, masabi ko sa inyo, di ba? Vice Ganda and Vic Soto, sila yung parang dalawang quote-unquote, prime suspects, kumbaga, kapag sinabi natin na parang, ano ba yan, ba't yung sine ganun? Ano naman? Pero, it's astounding kasi recently, silang dalawa ang naglabas ng I mean, it's not perfect, pero parang isa sa mga parang above average, mga good MMFF Yes. films. Like si Vice, yung And the Breadwinner Is. Tapos si Bossing, yung The Kingdom. Maganda Oh my nung God. The Kingdom. Ang ganda nung The Kingdom. Gustong-gusto ko yun. And not to mention, marami ring mga parang sobrang high caliber films na lumabas ng MMFF. Yes. Di ba yung Gumbursa? Yes. Pero ititira natin yan kasi in our next episode, Yes. Magandang ituloy itong usapan na to. usapan na to kasi talagang ito wala nang Christmas na na Oo. theme to. Tama. Talagang sasabak na tayo and we're gonna be talking about our favorite
MMFF movies. Yun. Okay, comment nyo kung gusto nyo pa rin kasama si Tito Ian. Iuuwi na natin to. Oo, bababulot na namin. Lalabas na namin kapag mag-record na tayo. Tsaka syempre, para makita nyo din kung ano yung mga updates sa mga, kung kailan ilalabas yung next episodes, i-like nyo yung Nerd. Oo, mamaya, kasama Nerd. Syempre, yeah. i-like nyo yung page ng Cinegeeks Podcast kasi magpo-post din sila syempre ng updates, schedules kung kailan sila magpo-post and saan nila ipo-post yung mga episodes nila. Oo, at Thank saka you, Tito. Kinikilig lang At saka ano pa rin, yun na nga, di ba sinabi natin sa first episode ng reboot natin na hindi na tayo masyado magre-review Aha. sa podcast. Yes. Pero if you're following our socials, yung ginagawa namin walk and talk, Yes. yung mga extra reactions namin after the films, siguro yun na yung nagpa-function as our review. Oo. And if we can recommend it or not. Non-spoiler din siya. Non-spoiler siya. And alam ko si Tatay Ian. Tito lang, Tito. Grabe naman. Bakit anak? Ginawang ama. Si Tito Ian, nagkaganon na siya. Yan, yung kanyang mga talking heads. Recommendations. So, alam niyo na kung saan ipa-follow si Tito Ian Lee. Oh, Tito Ian Lee sa Tito Ian Lee sa lahat ng platforms. Facebook, TikTok, Instagram, yun lang. Yan. Tsaka Red Door Podcast, of Oh, course. the Red If you're Door into Podcast. horror stuff, yan. Horror. Talaga. Alam mo, may isa kayong pinag-usapan recently na pinanood ko. Talagang parang lagi kinalabutan talaga ako dun. Ayun. Yung, shucks, nakalimutan ko. Nandito sa history ko yun eh. Basta yung parang may kapitbahay na parang multo. Madami kaming ganyang kwento. Ayan. Ay, naku. Mga Gusto nyo yung, Philippine ghost stories. ano yan, kung gusto nyo makapanood na, Rob Dyke ng Pinas. God. Yes! Ay, di ba? Rob Dyke? Gabagan. Rob Gabagan na pala. Nagpalit siyang pangalan? Bakit? Oo, ba't nga ba? Anong lord doon? Kasi derogatory daw yung Dyke eh. Ay, I mean, sure. Kung Okay. And last name mo naman. pinangalan niya yun nasa joke. Okay. So, na-cancel siya doon, Sige. kaya niya pinalitan. So may bago kayong natutunan from Cinegeeks Now Podcast. you know. Guys, baka naman. Baka Ay, naman nako. super chat lang oh. Super. Super dyan. Ay, nako. We had so much fun. Ako din. Yes. Thank recording you this so much. episode. Thank you. So yeah, Ange, take us home. Okay. So, thank you so much for listening or watching the Cinegeeks podcast powered by Rode. For my co-host Troy and our special guest Tito Ian Lee, I'm Angela, and thank you for listening. Like, follow, and share. Baka naman.